Hello everyone! Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the PMES PPST. Hello po! By this time, sigurado po ako tapos na kayo sa inyong mga classroom observation. So congratulations po! Nakatapos na kayo ng ilang mga indicators natin dito sa ating PMES tool for proficient teachers. So ngayon, dahil tapos na kayo dito, merong mga iba tayong mga co-teachers na nag-request na teacher ads, baka naman pwede na non-classroom observable indicators na lang iyong i-discuss. Okay po. Wish granted. So, ang gagawin po natin ay isa-isahin natin ang mga non-classroom observable indicators. Pero magsisimula lang muna tayo sa isa. Okay, unahin po natin ang Objective 2. Okay, so unlike the classroom observable indicators na merong classroom observation tool, dito po sa ating mga non-classroom observable indicators, wala po tayong maaasahan na classroom observation tool sort na rubric na pwede nating tingnan. Pero, syempre, meron naman tayong PMES Proficient Tool for Teachers. So, pwede nating mag-refer doon, at doon natin tingnan kung ano yung expectation sa atin ng Objective 2. Now, let us try to look at the rubric dito sa ating PMES Tool for Proficient Teachers. So, isa-isahin po natin kung ano expectation sa atin ng PPST-based PMES natin. First, we have to look at the objective. Ano po ba ang objective number 2? Objective number 2 is use research-based knowledge and principles of teaching and learning process. Ano po ba ang means of verification o MOV na kailangan natin i-present para dito? So, pwede po natin i-present dito ay any one of the following used for classroom observation. Again, dapat po ay ginamit natin na LP o kaya kung ano man dito sa ating classroom observation. Ano ba yung mga pwede nating i-attach? Pwede pong lesson plan, kahit anong klaseng lesson plan, DLL, DLP, for as long as you can showcase how you address Objective 2. We can also use activity sheet, assessment materials, at kung may iba pa po kayong nagamit na sa palagay ninyo ay nakaka-address ng Objective 2, go ahead lang po. Pero ang importante, dapat po meron po tayong annotation. Okay, kasi nakasulat po dito ay with annotation describing the use of research-based knowledge and principles of teaching and learning process. So, dapat meron po. Ngayon, ang tanong, paano ba ito ginagawa? Hopefully po, nagawa po natin ito sa ating LP na ginamit during observation. Balikan po natin ang DM17 Series of 2025. So, narito po yon. Ang sabi po dito, basahin po natin, item number 23 of DM17 Series of 2025. Nakalagay po ay submission of lesson plans. Ratees or teachers to be observed shall submit their lesson plan to the rater or observers at least 1 day before the scheduled classroom observation for review and assessment. For proficient teachers, their lesson plans, activity sheets, or assessment materials shall be given appropriate ratings in the IPCRF using the PMES Proficient Teacher Tool as basis for its demonstration and achievement of Objective 2, which is PPST Indicator 1.2.2. So, ibig sabihin po, sa LP natin ng classroom observation, dapat present din ang pag-address natin sa indicator na ito. O, wait lang po, baka malito na naman tayo. Okay? Dito po sa DM17 Series of 2025, nakalagay po ay for review and assessment. Huwag po tayong malilito. Ang ibig sabihin po ng review ay i-review ni Master Teacher alone ang LP. Okay? Hindi po ito part ng pre-con kagaya ng iniisip ng iba. Hindi po ito part ng pre-con with the teacher. Sasubmit lang ni teacher ang lesson plan at i-review po ni MT on his or her own para malaman niya kung ano ang lesson ni teacher para sa classroom observation. Again, wala pong mag-e-edit. Okay? Sa mga sobrang sipag, yun nasa sobrahan ng sipag, wag na pong mag-edit. Bawasan na po natin yung trabaho natin kasi hindi naman siya required. Sabi sa National Orientation,
bawal i-edit. Huwag po natin i-edit. Paano? Gusto kong tumaas yung rating ni teacher. This is not all about rating. This is also about mentoring and coaching. Nakakatulong po ba ako kay teacher pag hindi ko i-edit? Opo, kasi nasa-showcase niya, ni teacher, yung kanyang creativity sa paraang alam niya. Makakatulong ba ang MT dito? Opo, kasi mas natural na lalabas yung kakayahan ni teacher at iyon yung tutulungan ni MT na i-hone. Hindi ba mas okay kung na-check muna ng dalubhasa yung kanyang LP bago ituro para siguradong tama? Okay po iyon, pero for purposes of mentoring and coaching, mas magandang makita natin yung kagalingan ni teacher in its rawest form, in its purest form. Okay? Kasi yun talaga yung kakayahan niya. Mula doon, tutulungan natin siya na paluguin yung mga teaching strategies na alam na niya. Kasi maaaring bago lang si teacher, so hindi pa siya masyadong maraming alam na mga strategies, pwede natin siyang tulungan doon. Pero, hayaan muna natin na i-execute niya yung plan niya para mas maramdaman niya kung ano yung impact nung kanyang gagawin. Okay? At makita din niya yung difference nung sasabihin natin na teaching strategy bilang pantulong sa kanya. Okay? This way, natutulungan natin siyang lumago professionally. Kung susundan nga po natin yung statement na para siguradong tama, ibig sabihin po ba sa other days ng school year, kung merong 200 days ng school year, tapos isang beses lang ang classroom observation, isang beses lang nagturo ng tama si teacher, di ba hindi naman po yun ganon? Tsaka, di naman po tayo habang buhay na nasa tabi ni teacher para i-correct yung LP niya. As school leaders, our MTs and school heads should be preparing to pass the baton off to someone else. Hindi po niya idea yun kapag inedit natin. Okay, may input tayo eh. Kung ano yung alam niya, that is a good starting point for mentoring and coaching. So, doon po natin simulan kasi naniniwala po tayo na si teacher ay may angkin ng galing. Tutulungan po nating ilabas niya pa kung ano yung tinatago niyang husay. So, ito po yung review na sinasabi dito. Ano naman po yung assessment? Yung assessment naman po dito ay assessment para lang sa Objective 2. Hindi po ibig sabihin na i-assess natin yung ibang indicators gamit itong lesson plan na to. Halimbawa, yung lahat ng indicators, sige, lesson plan na lang yung ipasa kasi pwede naman daw na i-assess. Hindi po. Para lang po sa Objective 2 yung sinasabing assessment. For classroom observable indicators, hindi po natin nire-rate ang LP. We are not rating the LP, but we are rating the execution. Okay? So, yun po ang basehan ng ating rating base sa ating classroom observation tool. So, maaaring maganda sa LP yung ginawa ni teacher pero hindi na-execute ng maayos. Pwede namang wala sa LP pero ang ganda ng execution. So, ang titingnan pa rin natin, mas matimbang sa classroom observation ang execution. Pero dito, sa Objective 2 natin, since this is a non-classroom observable indicator, pwedeng i-rate even without execution. Pero dapat, ang LP natin for CO yung gagamitin natin para dito. Okay? Dapat may nakasulat ng annotation kung paano natin balak i-address ang indicator na ito. May annotation po tayo na ilalagay sa mismo LP para maipakita ito. So, paano ba natin ito gagawin? Tingnan po natin. So, kunyari ako ay isang grade 3 teacher at ang aking learning competencies ay ang mga sumusunod. Sorts, classifies, and organizes data in tabular form and presents this into a vertical or horizontal bar graph, and infers and interprets data presented in different kinds of bar graphs. So, syempre ako gusto kong makatarget talaga ng level 5. Pero, for the sake of discussion, tingnan natin kung ano yung makikita kung kada level natin siya titingnan. Okay, so umpisahan natin sa rating na 1. Okay?
lagi naman kapag sa PMES or sa RPMS pa man noon at sa PMES ngayon, ang pag-uusapan natin ay rating na 1, lagi siyang no acceptable evidence was shown. So, kunyari, di ba sabi, dapat sa classroom observation na lesson plan ay nakalagay na dapat itong annotation. Wala tayong ipinasa na merong annotation. So, 1 tayo dito kasi hindi tayo naglagay, di ba? Tapos, kung halimbawa naman, wala ka talagang ipinasa. Wala kang pinasa, ayaw mo magpa-observe, so hindi ka nagpa-observe. Wala kang ipinasa ng lesson plan. Wala rin. Okay, kasi ang requirement dito ay ginamit sa classroom observation. So, hindi ka gumamit sa classroom observation, wala. Okay? Teacher ads, kasi tapos na akong mag-classroom observation ngayon lang mo sinabi. Ba't kasi ngayon mo lang sinabi? Kasi nga po, wala akong masyadong oras. Pero, pwede naman sigurong pakiusapan sa ngayon, lalo na kung hindi naman nakasama sa discussion ninyo during pre-con itong objective 2. Kasi minsan masiskip talaga siya kasi non-classroom observable indicator siya pero hinahanap pala siya doon sa lesson plan for classroom observable indicators. So, makipag-usap na lang po kayo sa ngayon, makiusap kay rater na baka sakaling pwedeng maihabol. Baka pumayag naman po siya. Pero next time, dahil alam na natin kung sakali po na ganito pa rin yung kondisyon sa mga susunod na taon, isama na po natin agad kung kakailanganin po doon sa ating classroom observation na LP. Okay po? Alright, so no acceptable evidence was shown, poor, with a rating of 1. So paano naman po kung unsatisfactory, which is 2 ang rating? So, ang sinasabi dito sa description ng unsatisfactory ay adopted at a surface level, basic research-based knowledge and principles with minimal or no explanation or rationale for its use. So, paano ito? Sa LP ni teacher na gagamitin sa CO, makikita natin dapat yung annotation. Meron ako ditong mga sample annotations, pero lang naman po ito for the purpose of discussion. At para makita lang din natin yung differences. Okay? Pero, hindi ibig sabihin na ganito talaga yung makikita natin. At hindi rin ito pwedeng yung gagayahin lang para makakuha ng ganong rating. Kailangan kung ano yung tinuro natin, yun pa rin naman yung gagawa natin ng annotation. At kung paano natin in-achieve yung indicator, ganun nyo pa rin naman lalagyan. Sample lang naman po ito para lang ma-discuss natin. So, for a rating of 2, ang annotation lang ni teacher ay ganito. I will follow a structured approach to introduce bar graphs by showing a simple example from a textbook. Learners will copy a set of pre-prepared data into a bar graph format. They will be able to complete the activities. Yan lang. Ganyan lang kasimple yung nilagay ni teacher. At kung mapapansin natin, we'll copy, mga will. Kasi, ang classroom observation ay hindi pa nangyayari. Pero, yung objective 2 ay nandun na dapat at nakikita na sa classroom observation. So, future tense pa yung ating ginagamit dito sa ating annotation. Okay? So, si rater, titingnan niya ngayon, ito yung kanyang annotation. Diba, i-assess nga yung kanyang lesson plan. So, dun sa kanyang annotation, titingnan ko, paano ba niya ginawa dun sa kanyang lesson? So, kunyari, meron din ako nakaprepare dito na lesson plan, pero sample lang naman po ito. Doesn't necessarily mean that it will be this kind of LP talaga. So, possibly, ganito lang yung LP na nakita ni master teacher or ni rater. Pwedeng si school head, si head teacher, pwede naman. Okay? So, kunyari, dito sa kanyang lesson, sa introduction niya, pakita lang siya na example ng bar graph. Tapos, tinanong niya, what do you notice about this graph? The teacher will briefly explain that bar graphs help us present and compare information. Ganun lang kasimple. Okay? Tapos, sa susunod, nagpa-guided practice siya. Tapos, meron siyang pre-prepared set ng data, number of learners wearing different colors of shirts, ganon. Then, yung mga bata, tinulungan ni teacher na mag-organize ng data into a frequency table. Tapos, tinuro kung paano yung step-by-step na paggawa ng bar graph sa board. Tapos,
yung mga bata kinopya yung ginawa ni teacher sa kanilang notebook. So, ito yung example. Tapos, sa independent practice naman, binigyan sila ng another set of data, pero similar pa rin yung procedure. Ganun pa rin yung pinapagawa ni teacher. Nagbago lang yung pinagsulatan, gumamit lang ng graphing paper. Tapos, chinek na ni teacher yung work niya, tapos nag-provide ng feedback. Okay? And then, sa discussion, sabi niya lang ni teacher, why do we use bar graphs? Tapos ang expected answer niya lang, bar graphs help us see data easily. The teacher will review key parts of the bar graph and summarize the lesson. And that's it. Nagpa-evaluate na siya using worksheet and oral recitation. So, more or less, ganyan lang yung naging lesson niya for the competency, for the learning competencies na meron siya. Okay? So, ano yung kanyang mga ginamit na research-based strategies? So, ang ginamit niya, direct instruction. So, sa direct instruction, nag-provide lang siya ng instruction, tapos explicit instruction lang and modeling yung ginamit niya. Tapos repetition, kasi kung mapansin natin, inuulit lang naman niya yung similar procedure sa iba't ibang parts ng lesson. Gumagamit lang siya ng ibang mga bagay, pero parehas pa rin yung competency na natututunan ng mga bata. Tapos visual learning, kasi nga gumagawa sila ng bar graph. So, nakikita na rin ito doon sa LP. Wala nga po tayong LP pa yung iba sa atin. Pero yung iba na hindi pa nakakapagpa-classroom observation, makakahabol pa sana tayo. Sana makahabol pa tayo. Okay, so ito po, ang rating niya po dito ay 2 lang. Kasi sabi, di ba, adopted at surface level lang. So, surface level lang yung kanyang ginamit. Wala siyang masyadong modification na ginawa. Sabi pa nga, sa textbook lang siya kumuha ng example. Tapos, sa bawat part ng LP, nakita natin, umuulit lang ang activities at another example lang yung ginagamit. Balikan natin yung annotation niya. Sabi niya, I will follow a structured approach to introduce bar graphs by showing a simple example from a textbook. Learners will copy a set of pre-prepared data into a bar graph format. They will be able to complete the activities. So, when it comes to knowledge and principles, na-provide niya naman yung basic na knowledge sa paggawa ng bar graphs. Nagbigay naman siya ng simple steps to create bar graphs, mga ganun, pero walang deeper context. Okay? Very minimal lang yung rationale niya for using bar graphs. Very shallow yung inaabot ng lesson. So, ang rating na ibibigay ni MT para dito sa kanyang annotation at research-based knowledge, pati sa kanyang LP, sa assessment niya ay 2 lang kasi nga surface level lang. Now, let us go to the next rating, which is 3, satisfactory. Ano naman ang expectation sa atin? Applied at a procedural level, research-based knowledge and principles with limited but sufficient explanation of their use. Okay? So, tingnan natin. Ito yung annotation, kunyari ni teacher, for level 3. In this lesson, for a rating of 3, I mean. In this lesson, I will implement the scaffolding approach, starting with guided practice and gradually allowing learners to create their own bar graphs. Through this process, learners will not only follow procedures but also gain a deeper understanding of why bar graphs are useful. I will ensure that learners grasp the relevance of bar graphs in organizing and comparing information. Okay, so paano niya yung ginawa? So sa kanyang introduction ng lesson, pinresent niya, our school wants to know the most popular fruits among learners. How can we present this information clearly? So, magbe-brainstorm yung learners, tapos si teacher i-introduce niya yung bar graph as a tool to visually compare information. Sa guided practice niya, provide siya ng pre-prepared set of data, tapos together they will organize it into a frequency table, and then teacher will guide learners in constructing a bar graph, explaining each step. Thus, the teacher will ask the questions. The teacher will ask questions to check understanding. Why do we need labels? How do we decide the height of each bar? Okay, so yung mga questions niya nakafocus sa kung paano gumawa ng bar graph. Okay, next, sa kanyang independent practice, learners will be divided into small groups and given different sets of data.
Example, number of pets, favorite colors, or preferred after-school activities. Each group will organize their data into a frequency table. So, parehas pa rin yung ginagawa nila. Yung procedure, nandun pa rin. Paano gawin ang bar graph? Doon nakafocus at nag-iiba-iba rin yung activities niya. Pero, applied at a procedural level, ang kanyang research-based knowledge and principles. Tapos, sa discussion niya, each group will present their bar graph to the class. The teacher will facilitate a discussion. How did the bar graph help us understand the data? Where do we see bar graphs in real life? So, nakikita naman ito. The teacher will emphasize the importance of bar graphs in daily life, such as in surveys, business reports, and news articles. So, babanggitin lang. Okay, walang activity tungkol dito. Parang tatanungin lang. Next, sa evaluation, mayroong group presentation, may worksheet at may oral reflection. Ano yung mga ginamit yung research-based strategy? First is the scaffolding. Yung I do, we do, you do. Okay? So, gano'n naman kapag procedural. Papakita mo muna kung paano, gagawin niyo lahat, tapos mag-isa gagawin ng bata. Guided discovery. Learners will actively participate in the creation of a bar graph rather than just copying. Yung nauna nating example kanina, kinopya lang. Ito, gumagawa sila talaga ng kanilang bar graph. Okay? Next, visual learning. Kagaya ng nauna kanina, ganun pa rin. This lesson ensures the learners, that learners engage in the process of creating and interpreting bar graphs. It moves beyond surface level copying by incorporating structured support and guided practice, making the learning experience more interactive and meaningful. So, kaysa dun sa nakita natin kaninang nauna, mas mataas yung level nito kasi gumagawa naman na yung mga bata. Yun nga lang, procedural level pa lang. Kasi, ang activities ay nakafocus sa kung paano gumawa ng bar graph. Ang rating nito ay 3. Next po ay 4 naman, very satisfactory. Applied at a contextual level, research-based knowledge and principles with appropriate and clear rationale of their use. Okay? So, tingnan natin kung ano yung annotation nakalagay dito. In this lesson, I will apply inquiry-based and cooperative learning strategies to engage learners in contextualizing bar graphs. By using real-world data and allowing learners to collect and analyze their own information, they will develop a deeper understanding of the importance of data representation. This approach ensures that learners see the relevance of bar graphs in decision-making and everyday life, making the learning experience meaningful and practical. Yun yung sinabi niya sa kanyang annotation. But the master teacher will still assess the lesson plan. Titingnan kung ano ba yung gagawin niya para maipakita yung sinasabi niya dito sa kanyang annotation. Tingnan natin. Sa lesson niya, nakalagay dito. Introduction to the lesson, ang ginawa niya, nagpakita siya ng PSA na data. Research-based, diba? So, PSA na data ang ginamit niya. Tapos, nagpakita siya ng data na nagpapakita ng distribution across different regions ng population. The teacher will ask, what information does this graph show? Why is it important? Learners will share their observations and discuss the importance of presenting data visually. So, nakita natin real-world application yung kanyang ginagawa. Now, the teacher will facilitate a class discussion on how bar graphs help in decision-making. So, babanggitin lang. Di pa naman sila nagde-decide talaga. Learners will work in small groups to analyze another real-world bar graph, common modes of transportation used in their community, at kung ano man ang mga practical na nakikita natin ng mga bar graphs. Tapos, groups will answer guiding questions. What do you notice? What does this graph tell us? Okay? So, the teacher will guide learners in organizing provided data into a frequency table and constructing a bar graph step by step. Okay? So, contextual ba yung ginamit niya? Yes, kasi yung kanyang mga data ay na-experience ng mga bata rin. Kaya at alam din ng mga bata nakikita yung kanilang mga nasa example. Okay? Sa discussion, each group will present their bar graph to the class explaining what the data shows. The teacher will ask, how do bar graphs help us understand data? How can this information be useful?
The discussion will connect bar graphs to real-life applications such as marketing, economics, and social studies. Ang evaluation niya, group presentation, analysis questions, performance task. Okay? So, kung mapapansin natin, mas mataas na yung level nito. Okay, mas malalim-lalim na yung kanyang discussion. Meron ng konteksto ng examples at meron din na konteksto na nasa bata, yung na-experience ng bata. So, ito pong research-based strategies na ginamit niya ay inquiry-based learning, cooperative learning, and contextualization. So, pag may mga real-world data, mas makakatulong ito para mas maintindihan ng mga bata. So, this lesson moves beyond procedural knowledge and ensures that learners connect bar graphs to real-world contexts. By allowing learners to collect and analyze their own data, they will develop critical thinking and see the value of bar graphs in practical situations. So, nakita yung halaga ng bar graph. Okay? Pero, contextual level lang yon. Pinakita lang kung ano yung gamit ng bar graph sa totoong buhay. Rating niya ay level. Merong binanggit teacher ads na sabi niya decision making. Sa kanyang annotation, meron po nakalagay dito na relevance of bar graphs in decision making. Oo, decision making yung nakalagay sa kanya. Kaso nga lang, yung relevance lang ng bar graph sa decision making, yung ginawa nila dito sa level 4. Okay? Hindi sila nag-decide. Yung relevance lang ng bar graph sa decision making yung ginamit nila. Okay? So, malinaw po itong level na 4 or rating na 4, satisfactory. Tingnan naman po natin yung rating na 5. Dito naman po sa 5, which is outstanding, integrated at a strategic level, relevant and innovative research-based knowledge and principles with clear rationale and reflection of its significant value to the teaching and learning process. Okay, so ano yung annotation na nilagay ni teacher? In this lesson, I will integrate project-based learning and an interdisciplinary approach to engage learners in meaningful exploration of bar graphs. By providing real-world contexts and problem-solving opportunities, I aim to deepen their understanding of data representation beyond the classroom. Learners will not only construct bar graphs but also apply their knowledge to decision-making scenarios, fostering higher-order thinking skills. This lesson encourages critical analysis of data and empowers learners to become informed citizens capable of interpreting and using data ethically. Ang lalim na ng annotation ni teacher. Okay, so kasi nga outstanding level na to, level 5. So kapag level 5, mataas talaga yung expectation. Okay, so paano niya to gagawin? Bulol ako. Paano niya to gagawin? So sa kanyang umpisa sa engagement, nag-present siya ng real-life problem. The local government needs to decide where to build a new school. How can we use data to help them make an informed decision? Okay, so kung titingnan nyo, umpisa pa lang, decision-making skills na yung hinahanap. The teacher will show bar graphs from the Philippine Statistics Authority or PSA on population distribution across different regions. Learners will discuss, what do these graphs tell us? How can we use them for decision making? So, mas lumalalim na yung discussion tungkol sa bar graph. Hindi lang siya kung paano yung itsura ng bar graph, ano yung ginagawa sa bar graph, ganyan. Dapat may x-axis, dapat may y-axis, hindi lang ganon. Okay? Mas malalim na, ano na yung ginagamit ng bar graph? Para saan ba yan? Bakit ko yan kailangang matutunan? Mas nalalaman na ni bata kung ano ba yung sense. Bakit ko ba to inaaral? Bakit ko siya kailangang malaman? Para saan ba to? Magagamit ko ba to sa future? Or sa personal na buhay ko? Dito, may ganun ng factor kasi decision making na yung hinahanap niya. Okay, strategic level na kasi yung hinahanap. Next, exploration. Learners will be divided into groups and assigned real-world data sets, population data, environmental statistics, school attendance,
Each group will analyze the given data, create frequency tables, and construct bar graphs. Magtatanong sila, what trends do you see? What decisions can be made based on this data? Tapos, yung explanation, each group will present their bar graphs and propose data-driven solutions. So, di ba kapag meron kang mga data na nakalagay sa table, mas madaling mag-decide pag nakikita mo siya in bar graph form. Tapos, yung data na ginamit mo, mas maganda yung magiging decision na gagawin mo kung data-based. Okay? Data-driven yung iyong ginagawa. Kahit naman sa school natin, di ba? Data-driven dapat. Okay? So, ang example dito ay, based on population data, we recommend building a school in Barangay X because it has the highest number of school-aged children. So, teacher, kaya bang malaman niya ng grade 3? O, pwede naman kung nasa mataas na section. Pero teacher, wala nang mga section 1. Basta yung pinakamarunong mong section na hawak, pwede naman. Okay? Teacher, masyadong mataas yan. Mamaya meron po tayong sample ng mas mababa yung complexity, level of complexity. Tingnan natin kung mas kaya natin gawin yun sa mga bata natin. Pero ito, pinapakita ko lang kasi kung paano nag-i-increase yung level of accomplishment ng ating indicator. Okay? So, mas makikita natin na hindi talaga kayang ituro ni teacher na first time lang nagturo yung ganitong kataas na level. Kasi, di ba nga po may nagsasabi na ang isang teacher na magaling, tapos first time nagturo, kayang maka-outstanding. Paano yung rapport sa bata? Paano mo malalaman kung ano yung kakayanan ng bata mo? Kaya ba niyang gawin itong papagawa mo na to? Malalaman mo yun kung ikaw ay araw-araw na nagtuturo. Pero kung hindi ka nagtuturo araw-araw at ipapakita mo yung lesson na to, hindi ko alam kung nakanganga yung mga bata or kung ano man yung ginagawa nila habang ikaw ay nagdi-discuss. Baka nakapanghod lang, nakaganon. Ang dami-dami nangyayari, ang daming data. Anyway, so, sa tingin ko talaga personally, hindi niya kayang ituro yung gantong kataas na level sa unang-unang pagkakataon na nagturo lang siya dahil lang CO, Classroom Observation. Tingnan natin kung kaya ba niya talaga. Okay, so, ganun na yung ginagawa. Kung mapapansin natin, mas malalim na talaga. Meron pang pinakita siya ng mga misleading graphs. Kapag sinabi natin misleading graphs, hindi maganda yung data na makukuha mo from misleading graphs kasi minsan broken y-axis, hindi siya nagsa-start sa 0, tapos kala mo ang laki-laki na ng jump, yun pala, hindi naman pala. Meron din ng mga unequal intervals, yung isa 0 to 2, tapos yung kasunod 2 to 7. Makikita mo na biglang maliit pa rin yung taas, yung pala 2 to 7 na pala yung ginamit. So, yun, yung mga ganun, misleading graphs, dapat nakikita din yun ng mga bata. Kasi kapag nag-create sila, minsan hindi nila nakikita kung para saan yun. Kapag sa pag-create lang ng graph, tayo natapos sa pagtuturo ng bar graph. Pero kapag yung usage ng bar graph, nakikita nila kung ano yung mga misleading, yung mga hindi magandang gamitin sa mga data, ganon. So, mas malawak yung pangunawa ng ating mga estudyante sa bar graph. Okay? So, ganon din yung nangyari dito. Kay teacher na nagturo nito. Tapos, sa evaluation niya, mayroong group presentation, analysis task, performance task, self-reflection. Teacher, kaya ba yung ituro? Kaya naman siguro. Pero, tingin ko, day 2. Day 2 ito ng kanyang lesson. Hindi siya sa day 1. Kasi, maaaring sa day 1 ng kanyang pagtuturo, pinakita na niya kung paano gumawa ng graph, ganyan. Yung parang yung lesson doon sa naunang mga levels natin, nagawa na niya a day before. Tapos, this is the second day na ituturo niya itong learning competency niya na ito. Tapos, mas magiging malalim na kasi naturo na niya yung basic. So, possible naman din talaga yung ganitong klase ng lesson. Okay? Siguro mas mababang level of complexity, pero
carry pa rin naman. Pwede nga ito sa mga higher levels pa kung meron pang bar graphs doon sa curriculum nila. Okay? So, next, ano yung mga research-based strategies na ginamit niya? Project-based learning, differentiated instruction, interdisciplinary approach, higher order thinking skills. So, this Level 5 lesson plan moves beyond traditional instruction by integrating research-based strategies that promote deep learning, real-world application, and critical thinking. By engaging in inquiry, collaboration, and ethical discussions, learners will develop lifelong skills in data interpretation, decision-making, and responsible citizenship. So, sobrang lalim. Okay, Teacher Ads, parang ang taas-taas naman yan ng hinihingi ng indicator na yan. Ay, opo, kaya nga outstanding eh. Okay? Mahirap talaga pagka-outstanding. Teacher Ads, hindi naman kaya ng learners ko yan. I feel you. Kasi po ako ay LRC. I handle the LRC in grade 3. So, it's a tie. Mahihina rin yung mga iba kong bata. Pero, kapag naman magle-lesson, kakayanin naman yan. Okay? Pero, ano yan, may paraan naman po for us to still be able to aim at level 5 or outstanding, kahit pa ganun yung level ng bata natin. Paano? Kailangan lang po natin i-adjust ang complexity. Ibaba natin ng konti, pero gayon pa man, okay, dapat hindi mawawala yung lalim ng discussion tungkol doon sa ating topic at dapat merong decision-making skills ng bata. Okay? Review natin ulit. Kapag level 2, may ba't ako pipiyok? Okay, kapag level 2, surface level adoption. Okay? Yung teacher nag-explain lang ng bar graph, nagpakita ng example from the textbook, nag-copy ng dataset into a bar graph, walang discussion ng purpose, passive lang ang learners, copy and follow lang, walang rational, tapos walang higher order thinking. Yan yung level 2. Okay, walang real-world connection. Okay? Kasi nag-drawing lang eh. Pinakita lang na ito yung bar graph. Okay? So, level 2 yan. Kapag naman ikaw ay nasa level 3 na, procedural level application, nagmo-model ka na. Okay? Nagmo-model, pinapakita mo kung paano gawin. Merong class survey, tapos nagpa-follow sila ng step-by-step na procedure, tapos guided yon ni teacher. So, yon. Hindi sila nakakapag-explore ng significance ng graphs. Okay? Sa ating learning engagement, guided lang siya, tapos rational, basic lang. Kasi si teacher pa rin yung nag-explain ng graphs, pero para lang mag-compare ng data. Okay? Higher order thinking, meron naman, pero limited. Basic comparisons lang ang meron. Okay? Level 4 naman, contextual level application. Okay. Usually, sa research-based, pwedeng inquiry-based, cooperative learning. Tapos, yung real-world connection, meron, meaningful. Gumamit ng PSA data. Tapos, learner engagement, active learner sila. Kasi nag-explore sila, nag-analyze sila ng real data. Rational, clear, and relevant. Pinakita ni teacher, nag-connect siya sa real-world problem solving, as higher order thinking, ginawa niya yun. Okay? Merong mga questions na why. Okay? Para saan yung data? Ano yung nakikita natin dun sa data? Okay? So, nag-i-interpret na ng data. And it's just beyond graphing. It makes connection with the real-world issues. Okay? Connections to real-world issues. Dito sa level 4, learners analyze a PSA population graph to identify trends and patterns. Tapos, nag-facilitate si teacher ng inquiry-based learning. Tatanong kung bakit yung ibang regions may mas maraming tao, sa tingin nila, bakit ganon. So, yung mga ganon na klase ng sagutan. Okay, so next naman, para mag-level 5, okay, so, doon sa ating example
nag-act sila as city planners, gumamit sila ng population graphs, nag-decide where to build a new school. Yung teacher guided the discussions, tapos inisip nila kung paano na-influence yung policies and decision-making ng pag-interpret ng bar graph. So, okay yon, diba? Ang taas nga lang. Okay, nag-analyze din sila ng misleading graphs, nag-reflect kung paano magagamit yung bar graph sa future and apply them beyond the classroom. Okay, kung struggling learners naman yung ating tuturuan, pwede rin naman mag-level 5. Okay, adjust lang natin yung depth and decision-making elements. So, kunyari, ako sa palagay ko kung ako ay magtuturo sa grade 3 ko, kasi alam ko naman kung ano yung kakayanan nila. Kung magtuturo ako sa kanila, at hinahanap sa akin dito ay strategic level integration, pinagde-decide sila, hinihingan sila ng decision-making skills, yung mga ganyan. Siguro mas lang ako, yung sa basic. So, halimbawa, di ba nagsusup sila araw-araw? Pwedeng yung isa sa mga activities ko ay tungkol sa soup. Kasi minsan, di ba, meron silang soup na ayaw, meron silang soup na gusto. So, merong mga choices ng soup. Meron champurado, ginataang mais, lugaw, sopas, ano pa ba? Basta, halimbawa yung 4 na yun. Tapos, kung alin doon yung mga gusto nila. Tapos, ipapakita ko na ito yung data na nagawa natin dito sa grade 3. Kung ano man yung section ko. Dito sa ating data na to, halimbawa, ikaw si nanay sa kantin. Yung nagluluto sa kantin. Nakita mo na ganito yung bar graph natin. Ano kaya yung magandang lutuin mo? Tapos, syempre, sasagot sila kung ano yung magandang lutuin. Bakit? Bakit yan yung lulutuin mo? Magsasawa naman ba sila kapag ganyan? Tingin mo, mabibili yan lagi. Tingnan natin kung ano yung kanila magiging reaction. Nag-decide ba sila? Opo, nag-decide sila. Mas mababa lang yung level, pero para sa kanilang kakayanan, mataas na yun. Kasi yung ibang mga LRC, hindi talaga sumasagot. Pero para makapag-reason out sila, sa akin, ano na yun, wagi na ako doon. Basta lang, tuturo ko pa rin naman kung paano gumawa ng bar graph, ganyan. Kung ano yung nasa x-axis, ano yung title, ano yung y-axis, ano yung mga labels, paano gumawa siya ng yung intervals, papagawa pa rin naman yun. Pero, sa dulo, meron pa rin decision making. Pwede ko rin ipakita yung sa population doon sa barangay. Tapos, gusto mong gumawa ng basketball court. Kasi yung mga gusto nila, yung mga interest nila. Gusto mong magpagawa ng basketball court. Tapos, magpapagawa ka ng basketball court sa lugar nyo. Saan magandang ilagay yung basketball court? Okay, syempre, ilalagay mo yan dun sa maraming kabataan. Kasi sila yung maraming gustong mag-basketball. So, gustong-gusto nila yan kasi favorite nila yung basketball. Tapos, yung sa soup, gustong-gusto rin nila yan kasi umiinom sila ng soup araw-araw. Tapos, may decision making ba? Meron. Okay? So, ganun po. Papasimplehin ko lang, pero matatouch ko pa rin kung ano yung hinahanap. Okay? Hindi naman kasi sobrang talino ng mga bata ko, pero kaya silang tulungang mag-isip at gumawa ng desisyon pa rin base doon sa mga ginagamit ko na research-based knowledge. Okay? And principles. Gumamit din ba ako ng mga data na research-based din? Yes. Yun talaga yung gagamitin. Hindi pwede na ang gagamitin mo lang ay yung naisip mo lang. Kasi mas maganda kung data-driven. Kasi if you're going to create a decision, dapat yung basis mo na data ay talagang totoo. Okay? Hindi naman tayo makaka-spark ng change kung hindi totoo yung data na meron tayo. Okay? So,
magandang ma-discuss yun sa mga bata. Kahit pa struggling learner sila, kaya pa rin nila yan mag-decide. Kasi mahusay naman mag-desisyon yung mga bata ko kahit naman sila ay slow readers. Tapos nakakagawa naman kami ng mga ganitong activities sa loob ng classroom. Okay? So, ayun po yung para sa level 5. Ngayon, ang tanong, kailan ba isasubmit itong para sa Objective 2, before classroom observation, dapat na-submit na siya talaga. Write the annotation for Objective 2 doon sa ating lesson plan. When to rate? Pwede na siyang i-rate kahit pagkatanggap pa lang ng LP, tapos na-assess na ni master teacher or ni school head or ni head teacher, pwede na kahit hindi pa nagsi-CO kasi nga non-classroom observable indicator ito. Pwede rin naman po na during post-con, kasabay ng mga ibang mga ratings, ibigay na rin yun. Okay, basta wag po nating kalimutan na mag-prepare ng copy ng LP natin para dun sa post-con. Kasi baka mamaya walang ibigay sa atin na copy pabalik. Mag-secure na lang tayo ng LP, tapos pasulat natin kay rater yung rating niya for Objective 2. Kasi ito po yung MOV natin para sa Objective 2. Tapos, i-enter nyo na po sa inyong IPCR-F para po meron na kayo kagad na copy. Meron na kayong rating for all the classroom observable indicators plus Objective 2. Okay? So, sana po naging malinaw. Kung nakita nyo yung value dito sa ating video, pwede po kayong mag-like. Pwede nyo po akong sundan sa aking Facebook page, Teacher Ads. Meron din po akong YouTube account, Teacher Ads din po. Pwede po kayong mag-subscribe. Tapos, pwede nyo rin pong i-share yung video kung gusto nyo. If you find value in this video, thank you po. Buti naman at meron. Okay, so, yun lang po. Thank you very much for watching. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the PMES PBSD. Bye!